Sir, today ang ating pag-uusapan ay tungkol sa, yan, nakita natin sa ating screen. Ayan, iPro 5-in-1 plan. Ako, napaka-excited. Sir, pwede ito, no, sa mga, kasi kagabi, nagkaroon tayo ng orientation ng 7 p.m. So, ngayon, nilive natin siya para dun sa mga walang time kagabi. So, this is the time, di ba, sir? Para Yes, tama. at least makapagbigay tayo ng idea or information pagdating dito sa ating iPro 5-in-1 na plan. Yes. Tama, Sir Gian. And kagabi kasi, ang dami pong OFWs Kaya talaga, no, na very interested. Halos lahat sila di ba? Parang isa lang talaga yung hindi Filipino, yung andito sa Pilipinas na kasama po doon. Talagang yung OFWs, nakita po nila kung gaano ka-important itong iPro 5-in-1 plan and nakita nila kung gaano ito kasulit, no? So, kaya ngayong tanghali po, ito po ang ating i-discuss. Yes, okay. So, before tayo mag-start din, sir, no? So, sa mga nanonood dyan sa live, so paki-comment lang po kung nasan tayong lupalop ng mundo. Kasi di ba, sir, live tayo sa Facebook, sa ating page. So, buong mundo ang makakapanood sa atin, no? Saka sa mga kahit napanood lang itong replay. So, kung meron silang mga insights or mga questions about sa pag-uusapan natin ngayon, comment lang nila dyan. Okay. Alright. Sige, sir. Magsisimula na tayo. Ano ba itong iPro 5-in-1 plan? Sige. Ayan. So, ano ba, sir? May lalabas ba dyan? Hindi natin sure. Pero sige po, ang iPro 5-in-1 plan po ay ginawa natin para po nang sa ganon, magkaroon tayo ng iisang produkto lamang na kompleto na lahat, no? So, kumbaga all-in-one package. Hindi nga siya 3-in-1, naging 5-in-1 siya, no? Dahil doon po sa atin, dito sa iPro, di ba sir, meron tayo yung dati pa, no, last year, na mga dinidiscuss pagdating sa iPro na philosophy natin, doon po sa tinatawag nating flow, di ba, yung free financial literacy on wheels na ginawa natin last year, no? Makikita nyo po yung mga replay dito. Doon po, diniscuss natin, binigyan natin ng kahulugan yung IPRO, di ba? Na yun po yung magiging basis natin kung paano nating tatahakin itong way nga sa kasaganaan, no? Ito ay based na rin sa mga maling financial decisions ng mga gumawa dito, di ba? So, sige sir, ano ba yung una natin? Okay, so sa una natin, so siyempre from the word na iPro, ang una natin dyan is yung letter I. So, ang ibig sabihin na yan is increase income. Diba, sir? Parang yun talagang pinaka first priority. Yung talagang gusto nating diba, parang, diba, sir, financial kasi talagang parang pinaka, parang, ano ba tawag dun, sir? Brain ba? Or something? Nang ano ba? Parang mag-flow o magtuloy yung flow sa isang tao sa buhay. Kinakailangan niya ng income na maganda-ganda, no? Kasi syempre alam naman po natin yung mga financial stress na dala ng mga pagkakaroon ng lack, no, pagdating sa finances. So kaya po increase yung income ang kauna-unahan natin kasi syempre yan ang foundation, no? Wag mo na munang i-discuss kung ano ang magandang investment, saan dadalhin ang pera, di ba? Papaanong popondohan yung negosyo, papaano tayong kukuha ba dapat ng insurance, mag-i-invest ba sa real estate, kukuha ba ng HMO, lahat ng yan. Hindi po yan ang priority natin sa kauna-unahan. Syempre, ang priority mo is lumaki yung iyong income, no? Correct. Kasi kapag malaki ang income, madali na yung mga susunod, no? So, unang-una is increase your income. So, next po is letter P. Ano naman, sir, yung letter P? Okay, ang letter, kumbaga, sir, pala, parang to give lang idea rin sa kanila, parang hierarchy, sir, step by step, kumbaga. Okay, so the letter P natin dyan, ayan, kung makita na sa ating screen, ay protect funds. So, yun. So, pagdating, sir, sa protect funds, so dito napapasok yung mga, when it comes doon sa health or health card or HMO, diba? So, sa mga insurance, hindi pala insurance, savings. Savings, sorry. Ayan, savings and budgeting. Syempre, no? So, pag tinignan niyo po dyan, syempre, na-advance. So, syempre po, no, kapag meron kang pera na kinikita na maganda-ganda, OFW ka, meron kang ibang mga sideline pa, no? So, yung mga sideline na yan, syempre, una, dapat matutunan natin ang pagbabudget, di ba? Kasi hindi naman yan about the money na kinikita mo, kung hindi about the money na nakikip mo. And yung keeping money ay syempre nakapaloob po yan sa budgeting, no, kung may budget ka. So after ng budgeting, syempre dapat part ng budgeting ay yung savings. Sabi nga po nila, income less savings, no, equals expenses. So, ganun po ang naging natin. Para na sa ganun, alam mo na meron ka talagang naiimpok. Meron ka talagang pondo na nakakip lang doon na napoprotektahan mo. And syempre, pag dito na po papasok yung mga financial na mga products natin, dito na po natin pinasok yung HMO o yung health maintenance na organization o yung also known as mga health card, no?
Kasi po yung mga health card na yan, na-realize natin na ang isang gastos na hindi mo talaga maiiwasan, no? Katulad ngayon, di ba? Sila Mamean, absent si Mamean ngayon, mukhang pupunta siya ng ospital. Yes. Get well soon, Get well soon, Mamean. Yan yung pagkakasakit ang isa sa mga gastusin na hindi mo po pwedeng ipagpaliban. Correct. Saka sir, no, uncontrollable eh. Diba? Kasi kahapon, dito naman si Mamean. So today, na-absent siya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Diba, sir? So yun, parang very important din talaga ang health is maingatan. Dahil yun ang number one na asset din talaga natin, sir, diba? Yes, tama. Kasi yes, totoo naman, prevention is better than cure, di ba? Kinakailangan mag-diet, kinakailangan mag-exercise, lahat ng yan, no, kinakailangan mong gawin. Tulad ni Sir Gian, medyo pumayat-payat na siya, no? Dahil sa kanyang fasting na style pagdating sa kanyang pagkain. Tubig-tubig lang. Tubig-tubig lang. Pero syempre, kasama po dyan ay may mga hindi talaga inaasahan na pagkakataon, no? Lalo kung meron tayong sa pamilya, yung may lahi, kumbaga. Alam mo yung mga ginawa mo ng lahat, di ba? Tama na may diet mo, nag-exercise naman, pero ganun talaga yun yung pinagkaloob na organ sa iyo no? So, at least man lang mapoprotektahan yung fund doon in the sense na kung ma-hospital ka man, hindi agad mababawasan yung ipon mo na savings, no? And syempre, after po nung natin, we have letter R. R is reduce risk. Oo. Yan. So, ito sir, ito sinasabi ko kanina. Sorry. Na-advance tayo masyado. Excited sa insurance dyan. Ayan. Agent ka ba? Ito, kaya sir, naka-yellow. Joke lang. Joke lang po. Teka, insurance agent ka ba? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Nakadilaw lang siya ngayon. Mukhang sunlight. Di ba? Holistic approach tayo dito. Holistic approach. So kahit anong insurance ng company na fit sa mga members natin, iyan na natin endorse yan. Lalo-lalo na kapag diniscussion sa din ni Sir Eric, ang ating isa sa expert talaga. Iba si Sir Eric pagdating sa insurance. Mapagkakatiwalaan mo. Correct, yes. Yun, so reduce risk. So number one, dyan yung ating insurance. Dinivide siya sa dalawa, which is the life and then non-life insurance, sir, di ba? And syempre, ay yung pinaka-favorite ng lahat, debt management. Ayan. Pinaka-paborito ng lahat kuhanin pero pinaka-ayaw pag-usapan. Correct. Diba? Hindi, mahirap po kasi talaga, no? So, kaya po part ng reduction ng risk. Unang-una, insurance para sa mga hindi inaasahan na pagkakataon, even mga bagyo, etc., Yes, or tama. death ng family, at least napoprotektahan yung risk na maubos lahat ng pondo dahil doon sa situation na yon na hindi natin inaasahan. No? Yung mga unexpected lang ba? No? Tama. Hindi lang sa life, kung hindi non-life, yung sa sasakyan natin, etc. Pero syempre, mas importante na i-insure muna natin mga sarili natin bago yung mga sasakyan, di ba? And of course, isa sa mga pinaka-risky na matitake natin pagdating sa finance ay utang, di ba? Kaya kasi sa utang, ang sabi nga natin kagabi ay hindi lang naman ang pinakamahirap diyan is yung mental stress. Tama. Na niya. And very risky yan kasi kapag natuliro ka na dahil sa pag-iisip mo kung paano magbayad ng utang or nasagad na tayo masyado, naapektuhan na yan lahat ng decision na gagawin natin financially. So, parang nagiging kumunoy siya kung tutuusin. So, part po yan. Parang isa sa sir talaga sa mga main reason. Yes, diba? oo. Debt management. Okay, and then of course, pagdating sa O, lastly is, syempre, we have to own yung assets. No? So, ano nga ba yung assets? Assets ay mga bagay na pinundar mo na kumikita. Tama. Ganun na lang po ang sabihin natin, no. So syempre ang asset ay unang-unang asset mo is sarili mong negosyo. Correct. 'Di ba? Syempre kung malaki na ang income mo, meron ka na lahat ng 'yan, madali nang maglagay ng pera sa negosyo mo. Tama. Kasi wala ka nang iintindihan pa, no, na iba. And then of course, yung madalas na mistake natin ay assets na other people's asset. No? So, ano ba yung other people's asset? Ito po yung mga stock market, bonds, pag-invest sa mga mutual funds, yung mga yan. Bakit other people's asset or business? Kasi parang binibigay mo lang yung pera mo sa kanila para i-manage nila. Sila nang bahala, sir. Sila na ang bahala. So, parang even mga crypto po, no? Kung tutuusin, ang crypto ay parang investing ka rin doon sa other people's business So, yan po yung pinakatuktok and yan sana yung last natin na gawin. Ito po ay based sa experience namin, no? Na syempre, malaking fund mo, nilagay mo doon kasi syempre, passive income nga. Kikita ka, parang na-hype na sana. Na-hype, di ba? Kikita ka, wala kang gagawin. Aminado ako dyan.
sa mga na-hire. Hindi, totoo po yun. Lahat tayo naging mistake Yes, yun. Naging correct. mistake po namin ito na malaki, kaya po ito nasa dulo. Kasi ang nangyari, since hawak ng ibang tao yung pera natin, nagkaroon ng delay, Yes. naapektuhan yung buong buhay natin. Sino po naman sir hindi ma-hype, di ba? Parang parang ganitong interest. Tapos Tama. may isip mo na lahat ng plans and goals mo in life. Tama. di ba? Tama. So parang yun ang isa sa mga ano din, psychology effect ba tawag yun sir? ng Magiging mindset. Well, kasi syempre nakakaengganyo talaga ang passive income Tama. kung tutuusin, 'di ba? Kasi syempre wala kang gagawin, kikita ka, pero malaking realization sa ating lahat na dapat we take matters in our own hands, kumbaga pagdating sa finances natin, no? Yes. So pang last na lang po 'yan. So again, ito po ay hierarchy. So, magsisimula tayo sa IPRO. Okay? Yes. And dahil po dyan, kasi marami pong nagtatanong sa IPRO, saan ba magandang i-invest ang pera? Tama. Or ano ba ang magandang insurance? Saan ba magandang umutang? Ano ba ang best na HMO sa market? Ano ba ang magandang pwedeng pagkakitaan? Kaya po, dahil sa mga tanong po ng ating mga kamay-ari na yon, nagawa po ang ating iPro 5-in-1. No? Yan. Huwag nyo na papansin yung picture. Di ba? So, ayan po. Sa iPro 5-in-1 po natin na yan, unang-una, magsimula po tayo dun sa O, no? Sa owning assets. So, ito po yung mga investments natin, no? So, kung kayo po ay kukuha ng iPro 5-in-1 plan, unang-una, meron po kayong share capital sa kooperatiba natin, no? So, syempre, kamay-ari ka. Yes. Required na pag kumuha ka ng iPro 5-in-1 plan, ay meron ka pong may membership ka dito. And dahil po meron kang share capital doon sa kooperatiba, ang share capital po natin ay kumikita ng dividendo at patronage refund. Tama. No? So, ayan po, nakikita natin sa screen kung ilan po yung kinita noong 2022 at 2023. No? So, syempre, 2024, hindi pa natin alam kung magkano ang magiging income ng Correct. co-op natin. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. Yan pong nasa screen nyo ay total po yan ng dividendo at patronage refund. Yes. Baka maano rin sila sir, di ba? Ma-misinterpret doon sa nakalagay. So, ayun po. Kung gusto nyo po ng Siyempre, kung mag-i-start na lang din po tayo ng investment, mas mainam na sabay-sabayin na natin. Tama. Kung kaya din naman ng budget, no? Yes. And I'm telling you, napaka-affordable po Kaya itong 5-in-1 plan natin na ito. Imagine, sir, parang 5-in-1. Dinaig yung So pera. lahat na, 'di ba? So kumbaga, yung iyong pagsisave o yung iyong allocation pagdating sa pera mo ay parang minsanan sa lahat na siya. Tama. No, nung sa 5-in-1 na yun. So, number 1 is own assets. So, yung investment natin. So, pag kumuha po kayo ng iPro 5-in-1, magkakaroon na kaagad kayo ng automatic investment dahil member kayo ng kooperatiba. Number 2 na magkakaroon po kayo ay letter R. Letter R, yan. Reduce risk. Roll, DTR. Okay, so sa reduction naman po ng risk, okay? So, ine-next lang po natin yan. Ayan. Okay, Ayan. so sige sir. Ayan, sa pagdating naman sa reduction ng risk natin, so ito, siyempre, number 1, nandiyan yung debt management. So, dito sa atin, sir, sa iPro Cooperative, meron chance sila magkaroon ng credit line up to 100,000 pesos. Diba, sir? Parang nandiyan nakapuloob dyan yung pagdating dun sa business loan, sir, salary loan, or in the future, yung natin, sidecar financing loan. Oo, Pwede, sir, tama. possible. Tanda kayo pag-partnership tayo dyan. So, yun. So, meron tayong chance na magkaroon ng credit line up to 100,000 pesos. Oo. And pagdating naman doon sa life insurance, worth yan ng 100,000 pesos din. Doon sa insurance na natin. Kasama dyan sa reduction ng risk. And meron din tayong disability benefit up to 100,000 pesos din. And burial assistance up to 35,000 pesos. Ayan. So, imagine sir, di ba? Parang dito pa lang sa number 1, own assets and then reduction ng risk. Parang package na siya eh. Tama. Diba? Parang, imagine mo, baka mapapaisip sila, magkano kaya itong dito? Oo. Lalabas silang pera. Kung ako lang din ang tatanungin, baka titingnan ko po na parang ang mahal nito. Yes, Kasi, correct, diba? parang kompleto na siya kung tutusin, Yes. no? So, may investment ka na. Yung investment mo, pwede mo namang i-withdraw yun. Tama. Diba? In the future. Ito pong credit line as part of debt management. Kasi syempre, dito po sa atin sa kooperatiba, isa sa mga paraan para kumita ang co-op ay yung sa mga paglo-loans. No? Tama. Pero, papaano pong makakatulong
makakatulong ang co-op dyan pagdating sa debt management natin. Syempre, meron po tayong mga part ng, meron tayong credit manager, meron tayong mga CI, di ba? Na actually sila rin mismo ay makakatulong sila kung kakailanganin mo ba talaga ng loan. Tama. No? So, mabibigyan ka nila ng advice habang sini-CI, ginagawa natin yung process sa paglo-loan natin. So, at least doon, makakuha din tayo ng advice. And syempre, itong mga insurance na ito na napaka-important. No? So, part na po yan noong ating 5-in-1. So, yan pong nakikita natin sa screen. Yan po yung mga financial benefits na makukuha natin kapag kumuha po tayo ng iPro 5-in-1. So, ano po ba itong sa life insurance na ito? Next po tayo. So, ayan po, ang eligibility plan po natin ay para sa mga tao na sa mga members natin na from age 18 to 69, no? Ito yung isang nice. nakita ko na Oo nga, magandang advantage kasi marami po ang hindi na nagbibigay ng life insurance or accident insurance, sabihin na natin, sa mga matatanda na, no? Tama. So, yung mga madalas dyan sa pagtiningnan natin ay mga 60 years old, tapos na. Ganon, exit ka na. Pero dito po sa atin, up to 69 years old, Grabe. part po kayo nito. No? Kasi po, syempre, yung mga nagmamanage ng co-op, mga matatanda. Kaya, ganito po yung natin. Next po natin. So, ayan po, yung mga natin, total na mga benefits na makukuha po natin, no? So, meron po tayong accident death worth 100,000, yung unprovoked murder po natin na worth 50,000, and then yung ating pong death due to natural causes 25,000, and yung burial na expenses po natin na 15. So, 15,000. ang mangyayari po kasi dyan, since package siya, yung 15,000 po ng burial expense, dito po siya manggagaling. And then doon po sa isang product naman, yung another 20,000. Yun yung inam. Kasi kung ito lang ang Grabe. kinuha mo, hanggang 15K ka lang. Kaya nga. Pero since pinackage natin siya, naging 35K po siya. Grabe sir, no? Sulit na sulit ito Oo. So, yan po yun, no? And then, kapag ni-next po natin siya, ito po yung schedule nung sinasabi natin na kapag merong accident sa atin, no? So, ayan po yung mga percentage. Sige, sir, next po natin. I-send na lang po natin yan sa inyo. Yes. So, ang provision po nito, ang exit age po natin ay 70 years old. Oh, nice. So, pag 70, done na yung insurance na ito. Okay. So, next po. Okay. Ayan. Sige, so, sir. next natin ay yung letter P. So, nasabi natin yung O, yung letter R. So, letter P na tayo, yung protect funds. So, ito isa nating importante sir, no, yung health insurance o yung HMO. Kapag tayo ay dito. Dahil kanina, mga life insurance yon, so mga after death siguro yun mapapakinabangan. Pero ito naman ay health insurance. So, sa mga may illness, so up to 60,000 pesos ang coverage niyan. Ayan. And pagdating naman doon sa savings, so dito sir sa atin, sa cooperative, meron tayong mga regular savings dito na program dito sa ating Yes, cooperative. tama. And kung gusto nilang parang medyo mas maanong interest din, so may mga short term tayo like yung time deposit. Okay. Diba? Meron na pwede rin consider. Kasi ano lang naman yan, sir. Ang holding period lang naman niya is at least 1 year. So, depende na lang din kung magkano ang kanilang pa pwedeng i-add doon. Okay. So, yun, diba, sir? Parang package na rin talaga siya. So, pagdating sa protect funds, di ba, ang meron lang naman tayo doon, HMO savings and budgeting. Yes. No? So, yung mga budgeting technique po, ituturo na lang natin in the future. Tama. Dito po sa ating iPro. Dahil mahabang ano rin yun, sir. Ano? Oo, Usapan. mahaba yun. Actually, hindi naman siya mahabang usapan. Ano lang siya, mahabang usapan para magpa-realize na kailangan natin. Kasi ang budgeting, sir, di ba, parang nag-ano din siya, kailangan mong i-take action agad eh. Oo, Diba? hindi, application ang problema, hindi naman po yung di ba? For example, ito, nagandahan natin yung iPro 5-in-1 na plan, no? Yes, ang ganda-ganda niya, etc. Pero ang problema diyan is yung pagdating sa execution natin, kukuhanin ba natin siya o hindi? Tama. No? And then kapag meron na tayo, like itong HMO, susulitin ba natin siya o hindi? Yun po yung main na tanong talaga doon. Kasi ano ba yung mga benefit nitong HMO na ito? Para bang sulit siya, sir? Magkakasakit ka bang sasadya yan? Ay, hindi. Yun po yung akala ng iba. Kaya no? nga, sir, baka yun ba ang common mistake lang, sir? No? Baka Yes, bigla lang, oo. Kasi ang mga Pilipino kasi talaga medyo takot po tayo pagdating sa sa pagpunta ng ospital, 'di ba? Tama. Mamean, di po ba takot Yes, talaga tayo Ma'am Maxima Ramon, hindi ba? Takot tayong mga pa-check up. Alam niyo po yung alam naman nating meron tayong sakit pero tamad talaga tayo magpa-check Oo nga, up. sir. Ganun nga yung usually ng parang naging mindset din. Especially dito sa mga
Paano yun, sir? Parang naging part kaya ng culture yung gano'n na. Hindi ko rin alam eh. Pero alam niyo po, magandang pag-aralan yan Oo, kung diba, bakit tayo takot. Mm. Well, una, kasi syempre, expense, di ba? Tama. Yun yung isang Number one, takot expense eh, nga, di ba? Kaya nga, even naman kami po, nung bata kami, di ba? Punta ka muna sa kung saan, magtatawas, albularyo, Kaya nga. sa hilot muna, di ba? Kasi mas mura kesa sa ospital, yung Tama. pagbabayad mo. So, isang factor din talaga yung laki ng gastos. No? Pero kung meron po kayong mga iPro 5-in-1 na ganito, sulitin po natin. Sige nga, Sir AJ, ano nga po natin dyan? Okay? So, ito po yung sa ating iPro 5-in-1, no? So, magkakaroon po kayo ng health card dito, no? Na po pwede niyo pong i-present yan sa inyong mga mga ospital na accredited, or kung may emergency man, kahit sa ospital, pwede po yan. So, Yes. sige po, i-discuss natin siya. So ngayon po tayo ay nandoon sa gitna. So kung kukuha po kayo mula 21st hanggang 31st of the month, ang effective date po niyan ay yung ika-16th nung susunod na buwan. Okay. So December 16, ano na po 'yan? Pwede niyo na po siyang gamitin. Saktong-sakto kung medyo na sobra ng Noche Buena, di ba? So saktong-sakto sa sa simbang gabi, simula ng simbang gabi. So yan po yung effective date. Next, sir. So ito po yung plan po talaga natin, no? Meron po tayong iba't ibang plan. Meron pong ward, semi-private, and private. Pero dito po sa iPro 5-in-1 natin, ang kinuha po natin dito ay yung pinaka-basic na ward, no? Yes. So as long as ang edad po natin ay 65 years old, 12 to 65 years old, pwede po kayo dito sa iPro 5-in-1 package natin. So yan po yung 4,140. No? Na ang maximum na limit po natin ay 60,000. Ano po ba itong maximum limit na ito? Next mo, sir. So yan po, no. Ito na sir yung mga plan na sinasabi mo kanina, no. So hindi lang kapag nagkasakit ka, paano natin siyang masusulit dahil po meron tayong preventive diyan. So preventive ay yung pupunta ka nang wala lang kadahilanan para malaman mo kung ano yung sitwasyon ng katawan mo. Tama. No, so napaka-important po niyan. Meron po tayong preventive, outpatient, inpatient, emergency, may COVID po tayo. Yung pwede rin po yung mga iba diyan, no. Ano pa nga ba iba dyan? Yung eye care, etc. na meron tayo. Telemedicine sa COVID and yung financial assistance. So meron po yan lahat. Pasadahan po natin siya. Number 1 is yung sa preventive po natin. No? So sa preventive po natin, ito po yung sinasabi natin, APE. Okay. APE, annual natin, physical no? exam. Yung annual physical exam natin. Ito po yung tapos na ba kayo? Ito. Ano ba tawag dito? So paano yung nangyari? Halimbawa sa'yo, paano yung nangyari? Okay, sa pagdating dito sir sa may pag-avail nito is dito kasi sa atin sir sa Nueva Ecija or sa Cabanatuan tayo location. So ang malapit lang din naman yung natin dito, isa sa accredited nitong ating plan na ito. Pagdating dito sa mga basic or annual physical exam. So ayun, mabilis lang naman din siya. Saan kayo? Sa may sir, high precision. Okay, high precision. Yan, high So, precision. isa po yun. Pwede rin po doon sa The Medical City. Yes. Diba? Pero depende po yun sa plan. Dito po, sa high precision. Doon sa may ward na plan to sir, di ba? Yan, sa high precision. Doon tayo nagpa-conduct ng ganitong physical exam. Okay. Yan. Kumusta yung physical exam mo? Ayun. Good naman lahat. May sakit ka sa puso daw. Wala Masyado naman, sir. tibok ngayon. Masyado mabilis ang... Ano Masyado kayang mabilis ang heartbeat mo ngayon. Ano kayang cause? Hi, Joy. So yan, okay naman sir mga naging result so far. So parang sir, sa akin personally, ang mga realization ko dyan talaga kasi para kung malaman mo yung mga ganito, at least mapapaghahandaan mo siya eh. 'Di ba? And then kung meron mang diyan na kailangan mong iwasan ganun or dahil sa magiging result nito mga physical exam na to. So talagang dapat parang isa sa mga necessary ito na kailangan, hindi porket parang kuminsan kasi kahit parang simpleng sakit lang, kunyari sumakit lang ng ulo, so isipin inom lang ng gamot, so hindi natin alam kung ano pala talaga yung cause nun. Yes, Diba? tama. So parang isa sa realization ko rin yun na parang isa talaga to sa important na gawin nating lahat na malaman natin yung kalagayan ng kalusugan natin. Kasi sabi napakahirap kung hindi natin siya mapaghahandaan. So lahat din ng mga savings natin or naipon natin, so kung mapambabayad lang din natin sa hospital, mababaliwala lahat. Ganun lang din, Diba, di ba? sir? O Okay. kung tutuusin. At least po ito, kung paglalaanan na natin siya ng pondo natin,
gamitin na natin yung pagiging Pilipino natin na ayaw nating hindi nasusulit yung mga Correct. bagay, di ba? Kapag kinuha niyo po ito, mapipilitan ka. Tama. Mapipilitan ka magpa-annual physical exam at lahat ng mga tests na kinakailangan mo kasi sayang yung binayad. Tama. 'Di ba? Ganun na lang po yung mindset natin, Yes. no? Na inaalat natin ito para sa ganun alam natin yung condition ng katawan natin. Mas mainam pa, 'di ba? Mas mainam na makita yung BP mo 130/90 kaysa bigla na lang 160. Tama. 'Di ba? Mas mahirap. Mas mahirap 'yon. At least preventive, at least may magagawa ka kaagad na adjustment depende sa pangangailangan ng katawan mo. Hello po, Ma'am Christina Ramos. Hello po, Ma'am Christina Ramos. Ma'am Maxima Ramon, magpa-physical exam na kayo. Nakalista na kayo doon sa ating sa high precision. Pupunta na lang po doon. At sabihin lang na from iPro Co-op and pinilista na po ng Co-op doon yung inyong mga pangalan. Yes. No, so Dahil may pupunta na naman, lang. sir. May endorsement letter naman na tayo doon. Oo. Nga lang hanggang November 30 lang 30. yata yun. Okay. Anyway, so yun po yung unang preventive. Next, sir. Okay, ayan po. So next po is yung mga OPD laboratories. Doon po sa atin, ang maximum po natin is 10,000 pesos per year, no? Doon po sa part ng iPro 5-in-1. Yes, mas mababa siya compared sa iba, pero ang baba lang po kasi ng binabayad natin dyan, Correct. di ba? Yes. Kapag po nalaman na meron tayong kahit papaanong kinakailangan na iba pang tests, yung mga lipid profile, liver scanning, yung mga sa puso, etc. na yan, doon pa lang po, panalong-panalo na kayo. Okay? Ipakita mo nga sa yung mukha namin. Ito po yung namin kasi parang sa baba niya, sulitin mo na. Magpa-laboratory ka pa lang, lahat na ng binayad mo, may investment ka na, may credit line ka na, may insurance ka na, may HMO ka na, meron ka pang mamayang source ng income dito sa ating iPro 5-in-1, doon pa lang sa apat na yon, sulit na po ito. Kahit 10,000 pesos lang yan, di ba? Kung lahat naman ng cost na yon ay ma-i-invest mo sa katawan mo, Yes. dahil libre, di ba? Tama. Libre. Kasama yon. So, yun po ang gusto sana namin na mangyari, no? And dito po sa iPro 5-in-1 na ito, yung mga life insurance po na yan and itong HMO, ito po ay hindi from iPro talaga, no? Meron po sa mga kooperatiba po kasi may mga federasyon o mga samahan na yung mga provider po natin ng HMO and life insurance ay mga kooperatiba din. So ibig sabihin hindi rin sila nagbabayad ng tax. Tama. Kaya kayang-kaya po nating ibaba yung presyo. Kasi doon pa lang, compared sa mga competitors natin sa market na kinakailangan lang magbayad ng tax, etc. Dito po, kaya po na ipapababa yung presyo. No? Sabi ni Ma'am Christina Ramos, Manila po, location ko. Paano pong makaka-avail? Ma'am Christina, mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page. No? Correct. Meron pong magre-reply dyan sa inyo. Paki-send po ang inyong number para po makontak kayo dahil ang coverage naman po natin sa iPro ay national po tayo Yes. dito sa iPro. No? So kahit saan po kayo sa Pilipinas, pwede po yan. No? So message po kayo, Ma'am Christina Ramos. No? So thank you po sa inyong interest. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Kasi mas advantage ni Ma'am, mas marami doon sa Oo nga, Manila. sir. Maraming accredited doon. Mas maraming accredited dyan. Tama. So, next sir. So, yun po yung sa preventive. Since tayo po ay hindi sa atin nanggagaling yung HMO na ito, ay iPro po ang mangungulit sa inyo na sulitin na ninyo. No? Tama. Katulad po dun sa mga nauna natin na mga kumuha ng HMO na ito, iPro po ang nagte-text sa kanila. And iPro po yung nag-aayos ng mga endorsement letters nila. Para po nang sa ganun pupunta na lang po sila doon. Yes. Okay? Yun naman, kumbaga parang yun yung isa service din na maibibigay natin sa. Yes, diba? oo. Kasi syempre, asset po ng co-op natin na maging healthy po tayong lahat. No? Bakit? Kasi syempre, kung healthy tayong lahat, mas madadagdagan natin yung mga investment natin dito sa kooperatiba natin, mas mapapalago pa natin siya. Tama. Tama? Kasi ganun po yung nangyayari, no? May investment ka nga, biglang nagkasakit. Kinakailangan mong i-withdraw yung investment mo. Yes. O di wala lang din pong nangyayari, di ba? So mas mainam pa na since ang investment ay mas lumalaki po yan habang mas matagal yung pera nyo doon, di at least dito, yun na, may sasalo na kaagad
ng mga expenses natin dito. Next po. Saka hindi na sir, kumbaga, parang hindi na mangangambang-gamba pa ng kung saan kukuhanin yung pangbayad sa ganito, ganyan, di ba? At least yun man, meron ng nakaalat na fund kumbaga pag ganito. Tama. So parang diretso ka na. No? Yes. Hindi mo na iisipin na kinakabahan ka. Magpapa-hospital ba ako o hindi? Magpa-hospital ka hospital na. may card ka naman. No? Yes. I-present mo lang doon. I-swipe mo lang sa mga accredited natin na hospital. Okay na po yun. Kung emergency man, katulad po nung nangyari sa amin, kahit saang ospital, pwede po kayo doon. No? Doon nyo na po isugod. I-reimburse po ng HMO ka-partner natin. Okay, next po, Sir EJ. Okay, next. Next po. Ayan, so pagdating po sa mga emergency limit natin, basta po sa emergency, tingnan nyo po doon, 24/7 po yung coverage dyan. Kung sakasakali pong may emergency, basta dalhin nyo lang po doon. Meron po tayong reimbursement na procedure. No? Based po doon sa experience ko, nung nangyari po doon kay Papa ay once naman po na naibigay na lahat noong papers, parang 1 month lang naman yata, sir. Yes, sir. Ay meron na, no? Sa ibang araw na lang po natin i-discuss yung personal na experience ko po dito. Kaya gustong-gusto ko siya kasi meron po akong personal na experience dito. Though masakit man yung nangyari sa papa ko, at least, alam niyo yun, meron kang additional peace of mind na na meron tutulong sa'yo kaagad Yes. na magko-cover. At least, hindi man lahat, pero malaking bagay pa rin siya. Okay, next, sir. So, yun po yung pang-emergency natin. Ayan po, sa mga inpatient, meron din po tayo. So, kapag na-confine po tayo, sagot din po yan. Next, sir. Okay, dental, meron din po. Basta 2 ngipin lang per day ang ipapabunot natin. No? So, covered po yan. Next po. So, ito po yung sa special coverage for COVID cases. Physical therapy, unfortunately, hindi po tayo kasama yung iPro 5-in-1. Pero syempre po, kung gusto po ninyo na i-increase yung coverage po ninyo, pwede po yan. Message lang po kayo dito sa ating Facebook page. Sir? Upgradable naman siya. Oo, upgradable naman siya. No? Pero ito po kasing 5-in-1 natin, ito na po yung pinakamababa na makikita nyo talaga sa market. So next po. Siguro mga na-overwhelm na iba, sir. No? Siguro napakadaming benefits naman ito. Ako rin naman, di ba? Magkano kaya yung package na to? Nung dinidiscuss din naman po namin siya talaga. No? Kaya po very excited kami kasi sa amin personally, ang laking, ang laki po nito. Ang laking tulong po nito para sa atin. Sige sir, next muna. Okay, ayan po, sa mga may salamin sa mata, may mga discount po kayo, 10% to 20%. Yan. Ideal Vision, Vision Express, nakalimutan ko isa. And then, ito po, kung meron po kayong Healthway Medical Pharmacy, I think sa Manila po madami nito, meron po kayong additional discount, 5% dyan. Si Ma'am Christina, pwede din, sir, no? Oo, Manila to Manila, So, Manila most location. likely, meron doon. Yes. And then, ayan po, meron po tayong telemedicine. Covered po ng lahat ng yan. So, kung gusto po nating magpa-consult online, so meron din po tayo dahil meron pong app yung ating HMO na ginagamit. Okay? Sige po, ito po ang ating additional benefits. Next muna, sir. So, sa COVID and hospital income benefit, magdadagdag lang po kayo ng 200 to 500 dyan. No, pesos per annum. Okay. Magkakaroon na po kayo ng mga hospital income benefit po na ito, no? So kung ma-hospital ka, syempre may mga nawawala sa iyo doon na income. So kahit na maliit po 'yan, 200 per day, sa medicine subsidy po natin 4,000 pesos per year, malaking bagay na rin po 'yan. No? Yes. Dadagdag ka lang ng 500 pesos. Next po. Okay, so ayan po, magkakaroon po kayo ng membership card na ipipresent nyo lang po yan sa mga ospital. Next po. Ayan, ipapaswipe lang natin and then meron po tayong mobile application. Next, sir. Ayan po. May mga diseases po na covered ng, ito po yung mga diseases, no? Na covered ng kahit na kailan. Basta nag-join ka ngayon, December 16, kung magkakaroon man po tayo ng mga sakit na ganyan, ay covered po yan. Okay. Ipasok mo na yan kaagad. Nga lang, syempre, may mga pre-existing condition. So, halimbawa, si Ma'am Christina, meron po ba tayo nito? Next mo, sir. Ayan.
yung mga degenerative diseases po natin like cataract, may tumor, yung mga diabetes, hypertension, sakit sa puso. Kung may mga existing na po tayo ng mga sakit na ganito, maghihintay lang po tayo ng 1 year Okay. para po i-cover itong mga ito. Okay? Annual physical exam, sir, pasok pa rin yan. Okay. Okay? Kung mako-confine ka lang ng meron kang mga ganito and na-confine ka because of this, sa unang isang taon po, hindi mo na yan covered. Wala siyang makukuha. Tama. Wala siyang makukuha dahil sa kumbaga, no? Yes, oo. Kasi pre-existing siya. Pero after 12 months, so covered na Pwede rin po na. siya. Okay? Nga lang, meron po tayong mga exclusions. Yung mga details po nito, message lang po kayo sa page natin para maibigay po natin sa inyo yung talagang mga detalye, no? Yes. Sa mga sa mga gusto pang tingnan siya. So, and then of course, meron po tayong yung last natin is to increase your income. Yes, ito. Itong Sige, isa sa ikaw na mga- sir dito. As ka may-ari, di ba? Nakita po natin ito na very beneficial. So, bilang kamay-ari po ng iPro, meron po kayong share sa bawat po kaibigan, kamag-anak na kukuha po ng iPro 5-in-1. Dahil sa inyo, meron po kayong Meron po kayong referral bonus na tumataginting. Magkano nga? 500 pesos per member na mare-refer of friends or family relatives, di ba sir? So kung kayo ay member na ng ating cooperative and then may mai-refer tayo ng mga friends na makikita nyo magbe-benefit ng lahat ng ito, di ba sir? So every head na mapapa-member natin is merong referral bonus na 500 pesos. Ayun. sabi ng iba, ang liit naman. Kasi po, magugulat kayo kung magkano itong ating iPro 5-in-1 plan. Correct. So, sige sir, magkano ang ating iPro 5-in-1 plan? Meron ba dyan sir? Mukhang wala. Okay. Sige. Okay. Sige, actually sir, dito sa atin sa iPro Cooperative, meron tayong dalawang type ng membership, which is the regular and then the associate member. So dun sa regular member, kapag nagpa-regular member tayo for as low as 8,887 per annum or sa isang taon. Yun yung lahat ng benefits na binanggit natin kanina, yun lang yung ilalabas natin na cash payout, kumbaga. So kung i-imagine natin for as low as 25 pesos per day sa isang taon, di ba sir? Sa 365 days in 1 year, 25 pesos per day. So makakapag-avail na tayo nito ng ating lahat ng benefits na binanggit natin kanina. Tama. And kung makakapag-refer pa, mababawasan pa yun, sir. Correct. Diba? 500. Ayun. Then sa pangalawa nating type ng membership ay yung associate member natin, which is amounting siya ng 6,997 per annum naman siya. So imagine kapag associate member tayo, makukuha na rin natin lahat ng benefits na to and 20 pesos per day lang naman din siya, sir. Sa loob ng Actually, isang taon. hindi nga 20 pesos 19 point something pesos Yes, lang po yun. kung eksakto na siyang Kung kukupitin, no? saktong-sakto. Nga lang, syempre, ang weird naman. 19 point something. Pero po pwede rin, di ba? Correct. Kung tutuusin. Kasi ang 20 pesos per year po is 7,300. Yes, correct. Ang ating associate member, kasama na po lahat ng benepisyo na ito, ay 6,997 pesos. Yes. Sa loob ng isang taon. Imagine, sir, ano? Ganun lang babayaran mo, pero yung coverage niya, Tama. ang lawak. Sige nga, sir, i-review nga natin, Sir EJ. Pakita nga yung andun yung mukha ni Sir ni Sir Gian, no? So i-review po natin, no? Sa 6,997 pesos per year or 8,887 pesos per year kung gusto niyo po na regular member, ano-ano na nga yung mga benefits na makukuha natin? So number 1, meron po kayong investment income. Ayan, sige, okay na yan, sir. Meron po kayong investment income sa dividendo, no? So una, meron ka ng investment. Yes. Diba? So, huwag ka na ng iba-iba pa. So, may investment ka na kaagad sa kooperatiba. Letter O. Letter O natin, sir, Letter diba? O natin, di ba? Nakikita ng dividendo at patronage refund. Tama. Ano ang next, sir? Okay, ang next natin is yung sa letter R na reduction ng risk. Okay? Number 2. Yung number 2 Ayan. po natin na yun, which is magkakaroon po tayo ng credit line up to 100,000 pesos per year. Next po is magkakaroon tayo ng life insurance worth 100,000 pesos. Number 4, meron tayong disability benefit dyan up to 100,000 pesos din. And number 5, yung sa ating health insurance or yung HMO up to 60,000 per illness.
Okay. And then number 5 natin is burial assistance up to 35,000 pesos. And number 7, syempre, yung ating referral bonus. Worth 500 pesos 500 po yan, pesos. no? For successfully referred na member po natin, no? Yes. So, kaya nga kagabi, yung mga OFWs din, di ba? Tanungan na sila kung Correct. paano, kung po pwede daw ba yung taga dito sa Pilipinas, kamag-anak nila, yung kukuha. So, sa lahat po ng benefit na yan, no? Makukuha nyo po yan sa halagang 6,997 pesos per year kung gusto nyo pong magsimula as associate member muna. Yes. Or kung gusto mo naman na mas malaki yung iyong investment kaagad, Tama. 8,887 pesos per year sa isang regular na member. Yes, yun naman din ang isa sa kahalagahan dun, sir, no? Parang the more na marami kang investment, yung magiging investment income is malaki din. Oo, Diba? tama. So, ang target po natin dyan ay dumating yung panahon na baka kapag sa taon na ito gusto mong gusto mong kumuha pa rin noong package natin na ito pero ayaw mong maglabas ng pera. Correct. Since meron kang investment income doon sa kooperatiba, baka yun na yung po pwede mong pangbayad muna. Yes. Na kung marami kang plano. Kunyari, after 3 years or after 5 years, malaki-laki yung plano mo sa pag-expand ng negosyo mo nun, di ba? Ayaw mo munang maglabas ng pera para po dito sa mga plan natin na ito, pero alam mo na napaka-important niya, po pwede ka na pong pumitik doon sa iyong sa iyong investment o mga share o sa savings na meron ka, pambayad po doon. Tama. No? Napakagandang din, sir. Tip. Oo, di ba? In the future, no? Correct. So, meron ka pa rin credit line. Hopefully, ang credit line natin nun mas malaki na. Parang yun yung sa sinabi mo, sir, no? Parang isa sa mga concept ng let your money work for you. Di ba, sir? Doon na sa investment income mo kukuhanin yung mga ganitong benefits na makukuha mo. Tama. Hindi mo na siya iisip-isipin pa kung saan, ay, next year, saan kukuha yung pambayad ko ng ganito? Ayaw nga pala, may plan akong ganito. Di ba? Pero kung may mga ganong additional na investment income, doon na siya kukuhanin. Tama. Napaka-nice na tip. So ayan po, meron po ba tayong tanong para po doon sa mga nandito natin, Ma'am Christina? Kung meron po kayong tanong, si Ma'am Maxima. Ayan, nakikita po natin yung dyan, breakdown or yung mga inclusions dun sa ating regular member and associate member. Pwede ng na sir, i-screenshot din ko sakali. Oo. Alright. Okay. So, mukhang wala tayong tanong ngayong tanghali. Siguro sa ating pong replay, mas marami tayong magiging tanong. Kung may mga kapanood ng replay na itong ating video ngayon o session ngayon, ay comment nyo lang po dyan itong yung mga questions or kung mga may insights din silang na sir, napulot, pwede din nilang i-share dyan. Alright, so ayun sir, may humabol. Si Ma'am Christina Ramos. One-time payment po ba mga ito? Yes po, Ma'am Christina. One-time payment po ang lahat ng ito, no? Kasi para po yes, oo. Sir, tama. Para minsanan na lang din, no? Alam mo na hindi mo na iisipin yung pangbuong isang taon. Correct. No? Kasi ginawa po natin na ganun siya ka-affordable para kaya po natin yung one-time na payment, no? Pero kung sakasakali po na marami kayong kukuhanan, no? Pwede po kasi na marami kayo na mga multiple kayo, message lang po kayo, Ma'am Christina, doon sa ating Facebook page para po matawagan natin kayo and mapagplanuhan din yung po pwede po natin gawin pagdating dito sa finance po natin. Okay, tama. Ayun. Meron pa ba tayong mga habol na questions? Sir. Sabi ni Sir Christian Dizon, kapag nakita na lang ulit tayo, brothers, mag-channel okay, Sir John. Mukhang matagal-tagal yan, di ba? Wala ako sa Red Wednesday mamaya. Hindi ako makakapunta. So baka bro, baka simbang gabi na. Kung magkakatapat tayo doon. Pero we will see. Anyway, message lang po kayo dito sa ating Facebook page. Yes. Para po bigay niyo po yung inyong number at meron pong tatawag sa inyo. Yes, para From mas iPro. may discuss, sir, ng detail doon. Ayan, salamat din po, Ma'am Christina, and hopefully soon maging member ka na rin dito sa ating iPro Cooperative. Ayan, so mukhang wala na bang mga magko-questions, comments? Mukhang wala na. Okay. Di bale, next week po, meron po tayong mga topic more on sa mga ito. No, yung mga susunod po nating topic dito sa kwentuhan session na ito is ibe-breakdown natin yung mga po niyan.
Pwede po bang pay via online? Yes po, Ma'am Jules. Jules. Si Ma'am Julie. Ay, Ma'am Julie, yung kagabi, kagabi, sir. Tama. Yes po, meron pong official na GCash ang iPro na at yung bank account po ng iPro na po pwede niyo pong doon isend yung mga payment po ninyo para sa pagkuha nitong mga iPro 5-in-1 na plan po natin. Yes. Pwede na ngayon, Ma'am Jules. Oo nga, parang kilayo-layo mo naman, Ma'am Julie. Sa JRS building lang siya eh. Ay, doon na ba, sir? Oo, andun lang si Ma'am. Oh, ma'am, punta ka na dito sa ating office. Ayun, sir. Sabi ni Sir Christian, sa totoo lang, ang ganda kasi ng programa ng iPro. Oo nga. Yes sir, at ito talaga, for example, si Sir Christian, alam niya naman yung nangyari doon kay Papa din, no? So, kaya rin namin talaga ito, Bro Pinush, kasi yung experience ko doon kay Papa, noong na-hospital po siya and then eventually namatay po kasi siya. July po nangyari yun, pero ito pong HMO na ito ay nakuha namin noong June. No? So, June tapos July. Kumbaga parang isang buwan lang. And si Papa po kasi ay maraming mga pre-existing conditions, no? Diabetes, sakit sa puso, parang lahat na. No, yung 5-in-1 din na big na mga sakit nandun sa kanya. So, hindi po talaga kami nag-expect na makakuha dito sa mga HMO na ito. Kasi ganun lang kadali yung time, no? Sa nangyari sa kanya. Malaki-laki po yung naging cost namin noon dahil ng brain surgery yung nangyari kay Papa, no. So pero after 1 month noong pinas po namin lahat ng mga documents namin, buong buo na nakuha niya, meron pang additional para po doon sa burial na benefit. So, kaya po noong nangyari ito, talagang sa akin personally, gustong-gusto ko itong i-push. Tama. Kasi alam ko yung benefit na maibibigay niya doon sa ibang tao. Yes. Ang liit lang po niyan. Sabi nga, mag-regular member na po kayo. 25 pesos a day. Tama. Sabi ko nga, kung taga Kabanatuan ka, mas mahal pa mas mahal pang pumunta ng SM at mag-tricycle ka. Correct. Magkano na yun? Siguro nasa almost... Diba? 40 pesos na yata yun. Minsan, Minimum. 50 pesos pa. Diba? Oh, ganun lang po siya kamura. Kung tutusin, 25 pesos a day, 170 pesos lang siguro yan sa loob ng isang linggo times 7. Mga ganun, sir. Tama. 170 pesos sa loob ng isang linggo. 175. Isang Starbucks coffee lang po yan. Diba? Isang milk tea lang na malaki yan. Ganun lang yung titipirin mo o dalawang chicken sa McDo. Tama. Lang yan. Ganun lang po yung titipirin ninyo. Lahat po ng benepisyo na sinabi natin na nakalista dyan, yun po yung makukuha natin kaagad. Tama. No? Yes. May investment ka pa. In the future, kung bigla mong kakailanganin talaga, syempre, baka po pwedeng makaloan sa co-op. Kung wala talaga, meron ka pang investment na pwede mong i-withdraw anytime. So, ganun po kaganda yung product po na ito. Correct. Ayun, sabi ni Sir Ma'am Christina, opo, interested po. Ayun. Sige ma'am, message ka lang dito sa ating FB page para nang sa ganun ay meron makapag-accommodate sa'yo dito sa ating group, sa ating cooperative. Ayan, thank you, ma'am. Thank you. So, sige po. Asa na yung closing script natin? Ayan, so kung sa mga viewers natin saka mga kapanood nitong ating live na ito, pwede nilang din i-share to sa mga sa mga friends nila or family nang makita nila magbe-benefit dito ang ating session ngayon. Oo, at syempre, huwag kakalimutan, aside from this kwentuhan session, ang cooperative po natin ay may iba pang resources to help you out. So kung mayroon po kayong time, check it out dahil ang success ng cooperative hindi lang sa kwento, kundi sa action. Yes, tama. Ganda na. Action. Okay, thank you po sa inyo lahat mga ka-Pro. Tapos na naman ang isang linggong kwentuhan at maghintay na kami sa inyo lahat next Wednesday. At palagi nating tatandaan, Ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.